Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Nothing can separate, even if you run away. Your love never fades. Though I still make mistakes, but you have your mercy for me every day. Your love never fades. Same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Feeling strong and to fall asleep, and not alone faith is open sea. Your love never fades. This chasm is far too wide, and every thought of which the other side. Your love never fades. Stay the same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Your love never fades. You did all things work together for my good. You did all things work together for my good. You did all things work together for my good. All things work together for my good. You stay the same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Oh, your love never fades. Your love never fades.
Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Welcome po muli sa ating morning devotion. Sa umagang ito, tayo ay mag-aral patungkol sa ating pamumuhay, kung paano tayo mamuhay na healthy ang ating spiritual bilang mga Kristiyano. Pero bago po tayo mag-aral, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, muli kami ay lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sa pagkakataon, oportunidad, pribilehiyo, Panginoon, na kami ay makapag-aral sa iyong mga salita. Dalangin po, Panginoon, sa umagang ito, na ikaw, Panginoon, ay samahan mo kami at tumuloy sa mga tahanan ang mga salita mo para, Lord God, pakinggan, Panginoon, ng iyong mga anak sa umagang ito, saan man sila naroroon sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Dalangin ko na magkaroon ito ng kaunawaan ang kanilang mga isip at puso, Lord God, sapat ang iyong mga salita para po, Panginoon, magagamit para po, Panginoon, sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sa umagang ito, hindi ko po pinahintulutan ang mga distractions sa buhay ng bawat isa. Sa halip, Panginoon, aking pong aakinin ang tagumpay sa umagang ito dahil, Lord God, alam po namin, Panginoon, Lord God, na sasamahan mo kami. Salamat po ng marami, purihin ka, pasalamatan ka, dakilain ka, at itaas ka namin sa aming kalagitnaan. Papuri at pagsamba ay sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So, welcome po ulit sa ating morning devotion sa umagang ito. Ang title po ng ating pag-usapan ngayon is How to Live a Healthy Spiritual Life. Bilang mga Kristiyano ay kailangan healthy ang ating spiritual life. At dapat makikita po yan. Tayo ay nagniningning or nagliliwanag bilang mga Kristiyano. Bilang mga healthy na Kristiyano, dapat hindi maitago na Kristiyano ka talaga. Makikita talaga sa atin na tayo ay kakaiba kasi we are living in our healthy spiritual. So, sa umagang ito, dito po natin ito, dapat po para po tayo ay pagkaroon ng healthy na pamumuhay bilang mga Kristiyano, spiritual living na healthy ay dapat meron po tayong devotional life. Amen. At ito ay dapat, pag sinasabing devotional, dapat ito ay palagi or meron talagang nakasit na time, ang devotional time natin para sa Panginoon, para po magiging healthy tayo. Kasi yung devotion, ito po yung way na tayo ay makipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Magbabasa tayo ng Biblia, then maririnig natin yung kanyang tinig sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang mga salita ay ito ay buhay. Ito ay buhay at mabisa para po sa atin. At siyempre, dahil buhay ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay Diyos, kaya nakipag-usap tayo sa Diyos pag tayo ay nagbabasa ng kanyang mga salita. So, yun po yung ating dapat gawin na para magiging healthy ang ating spiritual life bilang mga Kristiyano. Sabi ng Jeremiah 7:23, But I give them this command, obey me, and I will be your God, and you will be my people. Walk in obedience to all I command you, that it may go well with you. Amen. So, yan po yung sabi ng Panginoon na ito po yung command po natin, Panginoon. Dapat natin sundin na magkipag-usap tayo sa Kanya, obedience tayo, para po ang Kanyang mga salita ay, yun po yung magiging kasama natin. Guided tayo sa mga salita niya at hindi tayo malilihis ng daan at makikita po doon yung ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amen. Bakit po ito ay kinukuman po ito ng Panginoon sa atin na dapat tayo makipag-usap sa Kanya or magkaroon ng communication sa Kanya palagi? Kasi po, ang Panginoon ay He longs to show His love for us in special ways.
gusto ng Panginoon na maramdaman natin or maipakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin sa espesyal na kapamaraanan. As a Christian and followers of Jesus, it is necessary for us to have our quality time daily with the Lord, or araw-araw kailangan meron tayong quality time sa Panginoon, or tinatawag natin na quiet time para sa Kanya. Kasi yun po yun, bilang mga Kristiyano, dapat talaga po natin itong gawin. Kasi pag Kristiyano ka, pagkatapos hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, hindi ka nananalangin or so parang katulad lang din pala tayo noong sa dati na paggising natin ay diretso sa trabaho or anumang mga ginagawa, yung ating mga daily routine. Pero ang Panginoon ay gusto niya na maipakita ang kanyang pagmamahal sa atin sa napakaganda or napaka-espesyal na kapamaraanan. At hindi natin ito malalaman kung gaano niya tayo kamahal kung hindi tayo magbabasa sa kanyang mga salita. Kaya nga po maraming mga tao na hindi nagbabasa or wala silang quiet time sa Panginoon ay puro tawag dito yung guni-guni lamang ang kanilang sinasabi, mahal naman ako ng Panginoon, tapos hindi according sa Bible ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa. Kaya tuloy, napunta sila sa mga tinatawag na kulto, ganon. Parang hinuhinuha lang ang kanilang mga ginagawa. So, ang sabi nga, as a Christian and followers of Jesus, it is necessary for us to have our quality time daily with the Lord. Araw-araw, magkaroon tayo ng quality time sa Kanya. Kaya nga po, ang sabi po sa Joshua 1:8, ang sabi dito, keep this book of law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Amen. So, si Joshua dito ay siya yung successor or kapalit ni Moses nung si Moses ay natapos na, namatay na sa kanyang tungkulin sa Panginoon, sa pangunguna sa mga Israelite. Then si Joshua ay bata pa, pero ang sabi sa kanya, palagi lang basahin ang salita ng Diyos at dilidilihin araw at sa gabi para po magtatagumpay siya at magiging prosperous or masagana ang kanyang buhay. Kaya nga po, si Joshua nung time niya ay palaging tagumpay sa kanyang mga laban sa buhay. Kasi nga po, meron siyang quiet time or daily devotion sa Panginoon. Dinidili-dili niya ang mga salita ng Diyos araw-araw. So, sa atin naman, sa mga buhay po natin, we have so many struggles in life na sa araw-araw, lalong-lalo na sa kapanahonan ngayon na tayo ay medyo nasa crisis na buhay. Sobrang mahal ng mga bilihin. Yan po yung ating mga struggles. But, pag palagi nating binabasa, meron tayong quiet time sa Panginoon, meron tayong daily devotion sa Panginoon, maunawaan natin na may pag-asa sa Panginoon. Maririnig or maramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos na maramdaman natin na hindi tayo nag-iisa. Merong Diyos na nagmamahal po sa atin. Kaya kailangan po natin magkaroon ng quiet time or daily devotion para po sa Panginoon. Sabi sa Ephesians 6:11-13, put on the full armors of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Sa verse 12, for our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Verse 13, therefore, put on the full armors of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Amen. So, dito sa sa mga struggle natin, sa mga laban natin sa buhay,
kailangan natin isuot ang full armors. Ano ba mga full armors natin sa Panginoon? Yung mga salita niya. Yung ang ating pagkatao, ang ating puso at kaisipan with, sa ating ang ating kaloob-looban bilang mga tao at mga anak ng Diyos ay punong-puno ng mga salita niya, sapagkat ang ating mga laban ay sa laban natin sa mga rulers and authorities in darkness. Kaya po, sa mga laban, ano ba yung mga laban na yun? Pag tayo ay walang salita ng Diyos na atin pong pinanghawakan sa araw-araw, ay tayo ay makikita natin ang ating mga kapaligiran na punong-puno po ng discouragement. Amen? Kaya sa salita ng Diyos ay may pag-asa. Kaya yun po yung pinaka-armor natin. So, pag hindi tayo nagkaroon ng daily devotions or quiet time sa Panginoon, anong armors ang meron tayo? Wala. Mananangan lang po tayo sa mga sarili natin na kung saan ito ay hindi po natin kakayanin kasi we are limited. Ang Diyos lamang po ang unlimited, at dahil unlimited siya, siya lamang po ang makapag-sustain sa atin para po tayo ay tumagal sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng comfort ng kanyang mga salita na mababasa natin sa Biblia na kailangan natin gawin. So, bilang mga Kristiyano, dapat po natin na gawin ang ating daily devotion time. Amen. So, Christian life is not about believing. It is also life of joyful journey and pleasure of serving Him. Bilang mga Kristiyano, hindi lamang patungkol na tayo ay naniniwala na may Diyos, na tayo ay nanampalataya, na tayo ay niligtas na po ni Kristo. Hindi lang po patungkol doon. Kung hindi, dapat sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, sa ating journey bilang mga Kristiyano, dapat meron tayong kasiyahan or meron tayong saya habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Amen. Pag tayo ay merong quiet time, meron tayong devotional time para sa Panginoon, magiging masaya ka Magiging masaya ka kasi kahit anong hirap ng buhay, sa salita ng Diyos ay magkakaroon ka ng comfort. Magkaroon tayo ng pag-asa at hindi tayo malulugmok sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos, kaya po tayo ay kinukumport po nito. Sa bawat, di ba, palagi nating natatandaan na nai-experience pala na marami na tayong business, na tayo ay nasa lugmok sa mga problema, na parang wala na po tayong mapuntahan. Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng liwanag ang lahat, especially po yung ating mga puso at kaisipan. So, dapat magiging joyful tayo sa ating pagsiserve sa Panginoon through sa ating devotional time. Makikita po natin yan. Doon po natin yan maunawaan na, hindi pala ako kawawa. May Diyos pala na may pakialam sa akin. According to 1 Peter, di ba? Na ang Diyos ay may pakialam sa atin. Kaya dapat huwag nating alalahanin yung ating mga alalahanin sa buhay. So, pag meron tayong daily devotion time sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos or mga Kristiyano, hindi lamang tayo nagtitiwala dito, kung hindi, tayo din ay nag-i-enjoy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kasi, comfort yun, yung salita ng Diyos. Kaya nga, marami kang time na na-experience na ang mga tao na parang lugmok na rin, pagkatapos sinishiran mo ng salita ng Diyos, nagkaroon siya ng tawag dito, ng liwanag at pag-asa, at nagiging sumaya ang kanyang buhay, at sinasabi sa atin, Brad says, thank you, dahil nandyan ka, nagkaroon ako ng pag-asa. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen? So, sabi sa Philippians 1:20 to 21, I eagerly expect and hope that I will no way be ashamed, but will have
a sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Amen. Yan po yung sinasabi po ni Pablo na siya surely expected, palagi niyang ini-expect na ang pag-asa ay hindi po mawawala sa kanya at walang dapat ikahiya sa kanya bilang isang lingkod ng Diyos. Kasi gusto niya na siya, na si Kristo ay palaging ma-exalt or maparangalan sa kanyang buhay. Bakit? Habang siya ay naglilingkod or naglilingkod sa Panginoon, siya ay nagkaroon ng kagalakan. Bakit? Kasi palagi siyang nagkaroon ng quiet time sa Panginoon. Meron siyang pakipag-usap sa Panginoon, kaya ang lahat ng kanyang buhay ay patungkol sa Panginoon. Kahit anong mangyari, kahit sa mabuhay man daw at mamatay. Amen. Para kay Kristo ang kanyang buhay. Masaya siya. Amen. Hindi lang siya naniniwala na si Kristo ay namatay at nabuhay para sa mga makasalanan. Kung hindi, meron din siyang kagalakan sa kanyang pagsiserve kay Lord. Bakit? Kasi meron siyang daily devotion time. Amen. Healthy ang kanyang spiritual life. Yun po yung nangyayari sa kanya. So sabi niya sa verse 21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Amen. Si Pablo ang may sabi diyan na kahit mamatay sa buhay, mamatay o mabuhay, kay Kristo ay pakinabang. Amen. So wala na sa kanyang pakialam wala na siyang pakialam kung ang kanyang buhay ay dito sa lupang ito ay puro problema or masagana man siya or anumang mga pagdadaanan niya pa sa kanyang paglilingkod, basta ang kanyang paglilingkod ay ini-enjoy niya. Amen. Bakit? Para saan ba ang kanyang pag-i-enjoy? Para ba makita ng ibang tao? Para siya ay para siya ay palakpakan, para siya ay pupurihin ng kapwa niya tao. Hindi po ganon ang pakay po ni Pablo. Kung hindi talaga, gusto talaga niya na magkaroon ng mas malaliman na relasyon sa Diyos at ito ay napangyari sa kanyang buhay dahil po sa kanyang daily devotion time, sa kanyang pakipagniig sa Diyos. At ito ay kanyang ginagawa hindi para siya ay palakpakan ng iba or i-please niya yung iba or para sabihin na pakitang tao ang kanyang ginagawa ay hindi. Kung hindi, para sa Panginoon, nag-i-enjoy siya sa lahat ng kanyang mga ginagawa patungkol sa Panginoon kasi nakikilala niya ang Panginoon at gusto niya pang mas makikilala pa ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya po palagian siyang nagkaroon po ng daily devotion time, kaya ang kanyang spiritual life ay sobrang healthy. Kaya nga po sabi niya sa Galatians 1:10, "I am now trying to win the approval of human being or of God, or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ." Yung sabi niya, kung ako ba ay ang akin bang gusto ay para parangalan ako ng tao, para palakpakan ako ng tao, kung ganun din lang ang gusto ko, di dapat hindi na ako naglingkod kay Kristo. Amen. Bakit niya nasasabi ito? Kasi sobra po niyang nai-enjoy ang kanyang paglilingkod. Bakit? Nakikilala niya ang Diyos, nakikilala niya si Kristo sa pamamagitan ng kanyang daily devotion time. Amen. So, kaya sabi niya, kung yun lang sana ang gusto ko na approval ng tao, palakpak ng mga tao, di hindi na lang sana ako nagiging servant ni Kristo. Kasi si Pablo ay sikat naman niya noon. Kung kasikatan lang, kung fame lang ang kanyang hinahabol, di wag na siya maglingkod kasi sobrang sikat siya sa tao kung hindi siya maglilingkod. Kasi abogado si Paul, tapos sobrang niyang galing pagdating sa Torah, sobrang theologian siya. Kaya nga po ay kung yun lang po ang gusto niya, di dapat iwanan niya ang paglilingkod at doon na lang siya mamumuhay sa kanyang dating kinagawian at siya ay sobrang palakpakan ng tao, sisikat siya. Kaya
hindi niya ginagawa ito, kinikilala niya ang Diyos sa kanyang buhay, si Kristo sa kanyang buhay, dahil po siya ay patuloy na nag-aaral, nagkaroon ng quiet time sa Panginoon at sinasamahan siya ng Panginoon. Kaya ang kanyang buhay ay sobrang niyang nai-enjoy, not only believing but enjoying to serve Christ. Amen. So Philippians 3:7-8. But whatever we gain, to me now I consider loss for the sake of Christ. Yan po yung sinasabi ni Pablo. Sa verse 8, what is more, I considered everything lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Ang lahat ng mga bagay na tinuturing niyang mahalaga noong hindi niya pa nakilala si Kristo ay tinuring niyang basura. Amen. Dahil para lamang makilala niyang lubusan si Kristo sa kanyang buhay. Kaya kahit si Pablo na nga yan, sobra niya ng lapit sa Panginoon, na-experience niya yung mga miracles ng Panginoon, pero hindi pa siya tumitigil sa pakipagniig sa Panginoon. Yung kanyang time sa Panginoon ay lalo pa niyang dinagdagan ng dinagdagan. Oo. That's why Paul lived sa kanyang pagiging Kristiyano, sa pagiging apostol, sobrang healthy ang kanyang spiritual life. Amen? Amen po ba? So, kailangan po natin yon. Si Pablo na nga yun tayo pa kaya. Ang layo-layo pa natin. So, kailangan magkaroon tayo ng daily devotion time, quiet time, para sa pag-usap sa ating Diyos o sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus para po magkaroon tayo ng healthy spiritual life. Amen. So, the purpose of devotion, ano ba ang purpose para po tayo mag-devotion? To have an intimate relationship with God. Magkaroon po tayo ng ang purpose po na kung bakit tayo ay magkaroon ng devotion time, dapat ang purpose po nito ay para magkaroon tayo ng intimate relation sa Panginoon. Ano ba yung intimate relation sa Panginoon? Sa Diyos, with God, ay yung magkaroon ka ng pagkakilala sa Kanya. Magkaroon kayo ng, tawag dito yung intimate. Hindi ko alam anong Tagalog ng intimate. Intindihin nyo na lang. Amen. Ano pa? Ang isa, in order to satisfy Him, para masatisfy po natin ang Panginoon bilang tayo mga anak at mga servant niya. Bakit? Kung masatisfy ang Panginoon sa atin, the more naman pag satisfy tayo sa Panginoon, the more naman na mag-glorify si Lord sa ating mga buhay. How to prepare our devotion? Amen. Paano ba natin i-prepare ang ating daily devotion? Una, ang gagawin po natin, set a time and be consistent with it. Dapat mag-set tayo ng time at dapat consistent po tayo. Do it in the morning before your day start and in the evening before it end. Amen. So, mag-set ka ng oras para po sa devotion time. Halimbawa, sa madaling araw, ang gusto mong mapangyari na ang iyong quiet time sa Panginoon is 5 or 4 para wala pa talagang istorbo. Magbabasa ka na din, magpuri ka na. Pagkatapos ay bago umpisahan ang araw-araw natin na pamumuhay, dapat nakapag-devotion na po tayo. Nakaset na po tayo ng time. At dapat po ay consistent ito. Actually, hindi po ganun kadali na ma-perfect po na magiging consistent tayo. Kasi ang ating katawan ay mahina. Napapagod din po tayo. Pero pag makasanayan po natin ay madali na lang din. Parang nagkaroon tayo ng body clock, nagigising na lang tayo sa ganong oras kahit gaano tayo kapagod. At doon tayo manalangin, doon tayo magbabasa. Then, atin po yung gawin na bago tayo gumagawa sa ating mga daily activities. At maging sa evening, bago po tayo matulog, ay gawin din po natin. Amen. So, ito, balik naman tayo sa Joshua. Ito nga po yung sinabi ni
ng Diyos kay Joshua sa Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Para po magiging prosperous and successful ang ating araw-araw na pamumuhay bago tayo. Kasi siyempre, ang ating hinaharap po sa araw-araw ay hindi po basta-basta laban po yun. Amen. Kaya dapat, para magiging successful ka, dapat kasama natin ang Diyos. Paano natin makakasama ang Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Pangalawa, in reading the scripture, turn away the sources of distraction like computer, cellphone, television, and etc. Amen. Yun. Ganyan po dapat natin gawin sa ating pagbabasa ng scripture, sa ating paggagawa ng daily devotion time natin, sa ating pagbabasa. Dapat away po tayo doon sa nakapagbigay ng distraction sa atin. Ano ba yun? Yung cellphone, yung TV, computer. Amen. Yung television o ano-ano pang mga bagay na nakaka-distract kasi quiet time nga eh. Amen. Kayong dalawa nga lang ng Panginoon mag-uusap sa mga time na yan na siniset mo. Kaya dapat alis ka dyan sa mga distraction na yan. Amen. Number 3, listen to God as He speak through His Word in the Bible. Amen. Pakinggan mo siya. Pakinggan natin palagi ang kanyang mga sinasabi. Paano ba? Bumababa ba si Lord para magipag-usap sa atin? Hindi. Andyan po nakasulat sa Bible ang kanyang mga salita. At yun po yun, buhay kasi yun, kaya nandoon po maririnig natin ang kanyang tinig at dapat natin itong pakinggan. Huwag mong salungatin. If ever naman nasalungat para sa'yo, sundin mo pa rin. Kasi iba ang panukala ng Diyos kaysa panukala po natin. Amen? Psalm 46 verse 10, He says, Be still and know that I am God, and I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Yan. Kasi si Lord, siya po yun. Dapat tayo makikinig sa Kanya kasi kahit anong mangyari, still, siya ang Panginoon at siya ang dapat maitaas sa lahat sa atin, sa ating mga buhay. Amen. Kaya kahit anong problema, kahit po anong karanasan ka habang ikaw ay nagdi-devotion, makinig ka sa salita niya kasi siya ang Diyos. Kahit anong mangyari sa buhay po natin, Diyos pa rin siya. Kaya wag natin maapektuhan ang ating, wag tayong maapektuhan yung ating mga pandinig sa Kanya kung tayo ay may mga problema. Amen ba? Amen. Laktawan na po natin yung mga iba. Amen. So number 4, seek the guidance of the Holy Spirit and be willing to obey what He has confirmed in His Word. Amen. Dapat tayo ay naghahanap ng guidance ng Espiritu Santo sa ating daily devotion time. At dapat confirm sa pamamagitan ng Holy Spirit sa mga salita niya ang ating mga binabasa. Katulad na lamang ni Mary, yung mami po ni Jesus, yung kanyang nanay. Noong naubusan ng alak sa kasalan sa Cana. Amen. So, anong sabi niya? Ni-instruct niya ang mga disciple, yung mga tao na naroroon. Anong sabi niya? His mother said to the servant, whatever he tells you, his mother said to the servant, do whatever he tells you. Ibig sabihin, kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu Santo sa ating pagbabasa, sundin po natin. Huwag nating salungatin. Kasi minsan, mahirap sumunod, lalong-lalo na pagsalungat sa ating pakiramdam. Kaya nga po, palagi po tayong empty, palagi po tayong
empty tuwing tayo ay lumalapit sa Panginoon para tayo talaga ay able na makarinig sa Kanya at kahit hindi ayon sa ating pakiramdam ang Kanyang sinasabi, ay masusunod po natin. Katulad nga na sinasabi ni Virgin ni Mary, yung nanay ni Jesus Christ. Napakahirap po sundin para po sa mga tao doon na sabihan sila na punuin nyo yung mga imbakan ng tubig dyan at iserve nyo doon sa mga tao kasi tubig yun eh. Tubig lang yun tapos iserve doon sa napakagandang kasalan. Pero dahil alam po ni Mary na merong magaganap, ay sinabihan niya ang mga tao na sundin nyo kung anong sasabihin ni Jesus at merong magandang mangyayari. Amen. So, si Jesus yun. So, Spirit naman sa ngayon kasi si Jesus naman ay nandoon na sa langit. The Holy Spirit naman yung ating palaging ating pinapakinggan. Dapat pakinggan po natin siya. Ano man po ang sabihin niya, sundin po natin. Amen po. Sunod, panglima, come before Him with humble heart and listening ear. Amen. Lumalapit tayo sa Kanya na merong pagpakumbaba ang ating mga puso at bukas ang ating mga spiritual ears para pakinggan siya sa tuwing tayo ay magkaroon ng daily devotion. Psalm 51 verse 17, my sacrifice, O God, is a broken spirit, broken and contrite heart. Contrite heart, you, God, will not despise. Amen. Pag tayo ay lumalapit sa Panginoon na merong pakikinig, humble heart, ay hindi po tayo hihiyain ng Panginoon. Panglima yan. Come before Him with humble heart and listening ears. Yung ating mga spiritual na pagdinig bukas at ang ating mga puso ay nasa mababa na kalagayan. Humble heart. Kasi nga, para po tayo ay hindi mapahiya sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, God opposes the proud and give grace, more grace to the humble. Kaya sa tuwing tayo ay magkaroon ng daily devotion, dapat tayo ay bukas ang ating mga puso at nasa humility po tayo na willing makinig sa Kanya. Amen. In our daily devotion, we have to end up into prayer. Yan. Pagkatapos sa ating pagbabasa, magtatapos ito sa panalangin. Amen. Para po magkaroon ng kumpletuhan. Para talaga magkaroon po tayo ng healthy spiritual life. Acts 16 verse 25 to 26. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison's door flew open and everyone's chains come loose. Amen. Sa pamamagitan ng panalangin, pagkatapos natin makipag-usap sa Panginoon, pakipagniig sa Panginoon, tayo ay manalangin. Or tayo ba ay mag-worship, aawit tayo sa Panginoon. Katulad nila ni Silas, nung sila ay nakulong, sila ni Paul at saka ni Silas doon po sa Philippians, marami ang nangyayari through prayers. Amen. Sila ay nakakulong, then nanalangin sila, gumawa ang Panginoon ng kakaibang himala at gumawa ang Panginoon para ang lahat ng mga tao doon maligtas at mabigyan ng buhay na walang hanggan through the gospel. Paano? Nasira yung mga kandado sa pamamagitan ng earthquake at pinatanggap nila ni Paul at saka ni Silas yun. Amen? Pagkatapos natin sa ating daily devotion, manalangin po tayo na, Lord, thank you so much for your voice. Magpanalangin natin at ang lahat ng ating mga dalahin, ang ating mga hiniling sa Panginoon after ng ating daily devotion na ating ini-end sa prayer, sigurado po tayo na may gagawin ang Panginoon. Amen?
Magandang umaga po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, thank you so much, Lord, for your words sa umagang ito. Panginoon, that teach us, Lord God, how to live healthy spiritual life, Panginoon. Salamat po, nawa, Lord God, na unawaan ng bawat isa ng iyong mga anak sa kanilang mga tahanan ang mga salita mo. Salamat po ng marami, Panginoon, sa iyong mga salita namin pinag-aralan ngayon. In Jesus' name, Amen and Amen.